Ang akala ni Peter, magiging masaya ang live-in setup niya kasama ang kanyang 1 taon ng jowa na si Maxine. Bago pa raw kasi sila magsama nitong si Maxine ay talaga naman, malinis sa sarili, laging mabango ang kanyang kasintahan. Naks naman. Pero nang magdesisyon na silang magsama sa isang bubong, dito na nga nabulaga po itong si Peter. Yan ay matapos na maranasan nito ang pagiging burara ng kanyang jowa. Naku, kung ano raw kasi ang ikinalinis ni jowa ay siya namang ikinakalat sa bahay kasama siya. Ultimo raw yung mga pinagbalatan ng pagkain. Kitang-kita niya nakasiksik doon sa ilalim ng sofa. Naku po. Maski yung mga pinagkainang pinggan nakakalat daw sa kanilang lababo. Aba, buti na lang sa lababo nakakalat, ano? Baka sa lagayan ng sapatos, yung mga ganyan. Malay natin, tanungin natin mamaya. Ayan, pero ang pakiramdam nga raw po ni Peter, para rin daw silang sinalanta ng super bagyo. Kahit na wala namang bagyo, parang ang gulo-gulo sa loob ng kanilang tinitigilang lugar. Kaya kausapin na natin, 26 years old, si Peter ng Manila. Peter, magandang tanghali sa iyo, pare. Magandang tanghali rin naman po siya. Nako, ano ba yung maingay? Yan ha, nakapwesto ka na maayos, Peter. Okay. May monitor ka ba? Ilayo mo na lang yung monitor or patayin mo na lang muna para hindi tayo mag-feedback. Para hindi mag-feedback, para mas magkaintindihan tayo, Peter. Okay lang? Yan. Patayin mo muna yung monitor mo para direkta tayong nagkakarinigan. Okay. Ganito. Peter, sa 1 taon ninyong pagsasama, gano'n na ba kayo, Gano'n na kayo katagal na nagli-live-in itong partner mo na si Maxine? Isang taon kalahati na kami naglilibin. Tapos bago kayo nag-live-in, gaano kayo katagal na magjowa? 1 taon lang. Okay. Doon sa 1 taon na yon, hindi mo nakita, dumadalaw-dalaw ka sa bahay niya, di ba? Opo. Kasama niya ba yung mga magulang niya? Kasama din naman po. Ayun. Pero kapag dumarating ka naman sa bahay nila noon, maayos ba? Okay naman po. Opo. So talaga ang problema lang itong si Maxine. Ayan. Ang sabi mo rito ay yung mga pinagkainan nakasiksik sa sofa. So I'm guessing siguro mga mga chichirya, iniipit, ganyan. Opo. Tama? Lahat ng pinagkainan po. Opo. Lahat ng pinagkainan, kahit yung mga pinagpispisan ng isda? Yung mga tinik-tinik, iniipit? Okay. Sabi mo kasi lahat kaya ako nililinaw. Halimbawa, kumain kayo ng pork chop, syempre may mga titirang buto. Sinisiksik niya ro. Naku, ilalanggamin yun. Langgam na pula yun. Yan. Chichirya lang. Yan, yung mga chichirya, yung mga kung ano, mga di plastic, nakabalot. Ganyan. Napagsasabihan mo ba siya? Oo naman po. Ilang beses ko na po siya nagsasabihan po Pero ginagawa pa rin niya Yan bang bahay ninyo ay merong, merong basurahan? Minsan ganun lang kasimple ang sagot dun wala kasi tayong basurahan kaya dito ko na lang muna itinatabi. Meron naman po. Malapit lang ang basurahan katabi lang sa may Tina laang. Napaka ilang hakbang lang nandun na, pwede nang itapon. Pero tinanong mo ba siya, wala ba siyang sinasalihan na baka kailangan ng POP o yung proof of purchase? Baka itinatabi niya yung mga yan, may papremyo. Ha? Iba naman po yung mga chichirya ng hindi nga nililinaw ko lang rin. Baka itinatabi niya pala. Tapos alam mo yung dati ginagawa? Magpadala ng proof of purchase, ilagay ang pangalan, permahan. 'Di ba? At ihulog sa Dropbox. Ganyan ang ginagawa. So hindi, talagang makalat lang. Tapos yung mga pinagkanan, hindi niya inuhugasan pagkakain. Naghuhugas naman po siya. Kaso lang, yung po mga, mga kanin sa lababo, naiiwanan po siya. Naiiwanan po. Hindi po niya nililinis. Hindi nalilinis yung lababo. O ano pa, yung masasabi mo ba, masakit man pakinggan, masasabi mo ba na mesa sa laula itong si Maxine?
Hindi ko din po, kasi nung una po yung malinis naman po siya eh. Mm. Malinis siya sa kanyang katawan. Mhm. Hanggang ngayon naman, malinis ba sa katawan? Oo, malinis pa rin siya sa kanyang katawan. Ang problema lang po, bura lang. Pagka sa gawaing bahay po, burara po siya. Yung lahat ng paghuhugas siya, naiwanan yung makamumo sa lababo. Mhm. Kasi mga pinagkainan, Aha. iibit na lang sa mga kung saan. Aha. Ano pa? Ganun siya kaburara. Pagwawalis. Nakakapagwalis naman siguro. Oo, nakapagwalis naman siya. O, Parang nakakapagwalis. siya maglinis eh. Oo. Sige, ano pa? Ayun lang problema sa kanya, yung mga pinagkainan niya, ayaw niyang itapon sa tamang basurahan. Kung saan pa niya sisiktik. Okay, ganito ha, Peter, tuwing anong oras ba siya kumakain? Kapag ka ba baka matutulog, ganyan, bago matulog, kumbaga meron lang nginangat-ngat, ganyan, nginangata-ngata, o kaya iipit niya na lang na ganun. Baka ganun ang ginagawa niya. Hindi, tuwing manunod siya eh, ganun ang ginagawa niya eh. At hindi niya ililigpit yon? Ayun na, ganun na ang ginagawa niya. Imbis na itapon niya sa basurahan, isingit-singit na lang niya kung saan. Hindi, baka isisingit lang, pero mamaya kukunin din, sasamsamin din, hindi kaya? Aabutin pa ng isa, dalawang araw eh. Kung di ka pa sasabihan, hindi niya aanuin eh. So ito naman din, ang tanong ko sa'yo, Peter, hindi kaya masyado ka ring metikuloso? Ha? Hindi kaya masyado ka ring, yung sa lababo, ganyan, sa lababo. Kasi alam mo ako, nakaka-relate ako naguhugas ako ng pinggan, naguhugas ako ng pinagkanan. Pero ako man ay nasita, hindi naman nasita. O napagsabihan lang rin ako ng asawa ko na, yung mga samsamin mo yan, yung mga, yung mga natitirang kanin na nandun sa drain. 'Di ba? Kukunin mo yan. Ganyan, napapaalala. Baka naman ganun lang din siya. Nung natutunan ko naman, ginawa ko naman na. Baka kulang lang rin sa konting paalaala. Itong si Maxine. Hindi ganun eh. Ilang beses ko nagsabihan kasi pag sinabihan ko po siya na sabi ko bago mahugasin yung pinggan, mga mumo muna, tanggalin mo muna para hindi mo sa lababo. Ilang beses ko na sinasabihan pero ganun pa rin ginagawa niya. Ayan. Pinakita mo ba sa kanya kung paano gawin? Dinemisprit ko pa mismo sa kanya kung paano paghuhugas, kung tamang paghuhugas. Yun. Dinemonstrate mo na. I-demonstrate mo ulit. Tapos i-demonstrate mo pa ulit. Hindi, ulit-ulitin mo. Alam mo yun? Alam mo, meron tayong para tayo mga bata minsan, di ba? Kapag inulit-ulit natin, ma-absorb naman na yan. Hanggang sa, pagka hindi pa rin niya makuha, yung gusto mo, hindi yung gusto mo, no? Yung tamang pamamaraan, ikaw na lang gumawa. Hindi ka pagalit. Di ba? Ayun nga, parang gano'n na lang gagawin ko para mag-division of labor na lang kayo. 'Di ba kasi lahat naman tayo merong responsibilidad sa bahay natin, 'di ba? Lalo na 'yan, nag-live-in kayo. Ang desisyon ng pagli-live-in ay I'm guessing hindi lang naman desisyon mo 'yan. Desisyon yung dalawa 'yan, tama? Opo. So kung ano man yung pagkukulang, kung saan man medyo mahina itong si Maxine, pwede bang ikaw na ang pumunan doon? Ha? Siguro pwede naman po. Para hindi ko na po siya lagi siyang nagsasabihan. Para hindi ka na rin nagagalit. 'Di ba? Kaya nga sabi ko kung ikaw naman ang gagawa, edi ikaw na muna ang gumawa. Ipakita mo sa kanya, ayaw pa rin. Sige na, ako nagagawa nito. Ano ba? Saan naman siya magaling? Saan magaling si Maxine? Malinis naman siya sa kanyang pangatawan sa niya. Malinis. Oo nga, bukod sa katawan niya, alangan naman palinis mo rin yung katawan mo lagi. Malinis ka. Magaling ka maglinis ng katawan. Paliguan mo nga ako. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Saan siya magaling? Halimbawa sa mga pagpupunas, sa mga pagwawalis, ganyan. Yun. Okay naman siya paglilinis sa bahay po. Maasahan po siya. Kasi nga, ang kinuha mo ay partner, hindi naman yaya, hindi naman long katuts. 'Di ba? Hindi naman katulong. 'Di ba? In as much as kahit pa nga gusto natin na alam mo meron din tayong mga standards .
Yan na. Ano yung maingay sa likod mo? Nasa videokehan ka ba? Hindi po. Sound system po yun. Okay. O sige, hindi kasi ganito yan, Peter. No? Papaliwanag ko lang sa iyo ng bahagya. Alam ko na tayo mismo, meron tayong mga nakasanayan na mga gawain sa bahay natin na ganito ang tinuro sa akin ni nanay, ganito ang tinuro sa akin ni tatay, ganito ang nakasanayan ko mula nung bata ako. Pagka nag-live-in kayo, do not expect the same exact practice mula doon sa partner mo. 'Di ba minsan kasi akala mo ay tama yung ginagawa, ginagawa mo, pero para sa kanila pala ay kulang. O kaya naman ay sobra naman to, masyado namang metikuloso, masyado namang pati yung yung mga naiwang konting butil ng kanin, aawayin pa ako. Di ikaw na dumampot kaysa sitahin mo pa. 'Di ba? Peter, kumbaga sa pagpipintura, nagpipintura ka ba? Marunong ka magpintura, di ba? Meron yung tinatawag na first coating, meron yung second coating. Siya, kumbaga, iniligpit niya naman. Alam mo na ganyan siya lagi ikaw na, sundan mo na lang. Total, konti na lang naman gagawin mo. Ikaw na mag-ayos. Tama? Tulungan, 'di ba? Effort nyo 'yan parehas bilang mag-partner. Kung ano man yung kulang niya, nakukulangan ka sa linis niya, wag mo nang don't take it against her. Sabi mo nga, iminuestra mo na, tinuruan mo na, pero yun lang talaga. Pero naglilinis naman. Ang mahirap kapag ka may kailangan gawin, hindi talaga ginagawa, tamad. Yun ang problema. 'Di ba? Yun ang malaking problema. Oo, pero ganyan, ginagawa niya naman yung responsibilidad niya, sige lang. 'Di ba? Paalalahanan mo lang. Sundan mo na lang yung mga pag-iipit niya ng mga pinagkanan sa ilalim ng sofa niyo, pwede naman mapigilan yan Alam mo kung papaano? Peter? Ha? Alam mo kung papaano? Ikaw ba lagi ka nakatambay dun sa sofa? Hindi naman po kasi po, minsan lagi po naman nasa trabaho po. Yun. Total, lagi ka naman nasa trabaho. Tanggalin mo yung sofa sa bahay nyo. Palitan mo ng monoblock. Walang pag-iipitan dun sa monoblock. Ano? Di ba? Pwede. Sa monoblock may pag-iipitan ka? Ha? Di ba? Wala kita mo? Ayun, palitan mo ng monoblock yung sofa ninyo para walang pinag-iipitan siya ron. Pero ito kausapin muna natin si Tita Leonie ng Binyan, Laguna, 51 years old, at meron siyang astig comment o astig advice na gustong iparating din sa'yo. Tita Leonie, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Opo, ano ba ang astig comment ninyo, astig advice para sa caller natin si Peter? Hello po, Peter. Pwede mo namang kausapin ng iyong jowa na kung maaari na maglinis siya ng bahay, kung pwede lang, sana magbago siya. Yun po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ate Leonie. Sandali, linawin ko lang, dapat magbago siya ng pag-uugali o magbago ng jowa? Magbago po ng pag-uugali. Ayun. Maging malinis po siya sa pamamahay. Ayun, maging malinis. Malinis naman, medyo nakukulangan lang pala itong si Peter. So maganda, sundan na lang ni Peter kung medyo kulang. Ayan, maraming salamat po, Tita Leonie. Okay, eto, basahin lang natin ang ilan sa mga hashtag astig advice ng mga kapatid natin. Sabi ni May Chelsea, ang astig advice ko, Kuya Poy, ay tulungan niya po sa paglilinis ng bahay itong si Maxine. Tsaka turuan niya kung papaano maglinis ng maayos, ng masinsinan po, para hindi magalit din naman sa kanya yung kanyang partner. Ayan, si Teresita Perfinyan, sabi niya, ang masasabi ko lang po, lagyan niya ng message ang bawat pinupuntahan niya sa loob ng bahay. Tulad ng lababo, sa paghuhugas ng mga plato, sa CR, para may reminder. Meron pang step-by-step reminder. Gusto niyo yun? Parang sa opisina, no? Ganyan. Pwede. Kung kinakailangan ba si si Soli Del Rosario, sabi niya, hashtag ang astig advice ko, Kuya Poy, ay malaki ang katamaran
at may pagkasalaula ang girlfriend mo, wag mong pamihasain na ikaw ang nagliligpit ng mga kalat niya. Ayan, tikisin mo para wag mamihasa. Kailangan niyang matuto. Ayan, hindi naman po pala ganun kasalaula. Meron lang mga nakasanayan na mababago pa yon, mababago pa. Ayan, Peter, ha, wag ka mawala ng pag-asa. Kaya tingin ko hindi naman salaula si Maxine, tama? Hindi na, Ha? ay, Peter? hindi naman po. Hindi naman siya sa level ng salaula. Medyo kulang lang sa Kulang lang, kulang sige. lang din sa pag-ano po. Yan. Ikaw na ang pumununon at magpaalala sa kanya. Pero sige, ano ba ang mensahe mo naman para kay Maxine? Sige, go, Peter. Sa akin lang, sa aking kinakasama, gagawin ko na lang kung ano yung pagkukulang ko sa kanya, tuturo ko yung tamang para matuto siya sa paglilinis. At saka okay lang naman yung aming pagsasama namin, wala namang problema. Malinis naman po siya sa ang lang sa kanya, yung sa yung yung kalat lang talaga, yung problema ko sa kanya. Kaya ako na lang din magpupuno para wala na rin problema. Yan. Okay. Maraming salamat sa iyo, Peter ng Manila, at sa pamamagitan niyan, yung mas malawak na pag-unawa sa ating mga partner, no? Lalo na kay Maxine, tayo ang pupuno sa kanilang mga pagkukulang. Ganyan yan. Pak, parak, pak, pak.